Isipin mo, noong unang panahon, kapag tinamad ka lang, pwede ka nang maparusahan ng kamatayan. May mga panahong sapilitang inaahit ang buong katawan para masabing malinis. Pero ito, ang ihi na mapanghe, pinagkakaktaan pala noon. Welcome sa mundo ng sinaunang batas, kung saan kahit ang pinaka-weird, legal. Number 9. Isinusulat sa katawan ang parusa sa Qin Dynasty. Sa Qin Dynasty, 221 to 206 BC, kakaiba at brutal ang hustisya. Kung umiwas ka sa sapilitang serbisyo ng estado o hindi sumunod sa utos ng pamahalaan, hindi sermon ng kapalit. Ipinadadala ka sa hard labor, taon ng mabigat na trabaho sa mga proyekto ng estado hanggang maubos ang lakas mo. Kung paulit-ulit kang nagnakaw, nandaya sa dokumento, tatatakan ang mukha mo ng tattoo o ching bilang permanenteng marka ng kriminal. Sa mas mabibigat na kaso, pwedeng putulin ang bahagi ng katawan. Naku, habang buhay mong dala ang parusa at hindi nalalabag at baka maubos ka pa. At kung mas magaan ang kasalanan, tulad ng minor na pagnanakaw, paglabag sa mga utos ng pamahalaan, hindi tamang pagrerehistro o paglabag sa lokal na regulasyon, huwag magpakampante. Hindi ka man agad ipadala sa hard labor o putulan ng bahagi ng katawan, aahitin ang buhok, balbas o kilay mo. Isa itong lantad na public shaming, isang parusang kita ng buong komunidad para ipaalala sa lahat na lumabag ka sa batas. Sa Qin Dynasty, kahit maliit ang kasalanan, nakasulat ito sa katawan mo at hindi mo iyon madaling maitago. Number 8. Kamatayan ng parusa sa katamaran sa sinaunang Athens. Noong bandang 621 BC, ipinakilala ni Draco ang kauna-unahang nakasulat na batas ng Athens. Sa ilalim ng sistemang ito, halos lahat ng seryosong paglabag ay may iisang parusa, ang kamatayan. Sa panahong iyon, ang isang mamamayan ay inaasahang may silbi sa lungsod, may trabaho, may ambag, may papel sa lipunan. Ang pagiging palaboy, walang kabuhayan o hindi sumusunod sa inaasahang tungkulin ay itinuturing ng mabigat na paglabag sa kaayusan. Sa ilalim ng mga batas ni Draco, ang ganitong asal ay maaaring humantong sa pinakamabigat na parusa. Number 7. Para lang sa elite ng Roma ang purple. Ang Tyrian purple ay kulay ng kapangyarihan sa sinaunang Roma. Tanging emperador at pinakamataas na opisyal lang ang may karapatang magsuot nito. Ginagawa ang tina mula sa libu-libong sea snails, kaya sobrang mahal. Sa ilang records, pwedeng katumbas ng taunang sahod ng isang sundalo ang halaga ng isang damit na ganito ang kulay. Hindi ito basta fashion choice. Ipinagbabawal ng batas ang pagsusuot ng Tyrian purple nang walang pahintulot. Kapag sinuway mo ito, kukumpiskahin ang damit at ari-arian mo. May malalaki ring multa at sa ilang panahon ng imperyo, pwede pang humantong sa kamatayan ang parusa. Kaya noon, bawal mong gawing favorite color ang purple. Try mo red. Number 6. Bawal manood ng Olympics ang mga babae. Sa sinaunang Greece, ang Olympic Games ay hindi lang paligsahan. Isa itong relihiyosong ritual na iniaalay kay Zeus at para lamang sa mga lalaki. Ang mga atleta ay lalaking mamamayan at hubad silang nakikipagkompetensya bilang simbolo ng lakas, disiplina at dangal ng lalaki. Dahil dito, ipinagbabawal sa kababaihan, lalo na sa mga may asawa ang manood. Pero may mga babae na interesado pa rin na manood. Nandoon kasi ang pinakamahuhusay at pinakamatatag na lalaki mula sa iba't ibang lungsod o estado. Para sa ilan, ito ay pagmamalaki sa pamilya, lalo na kung kamag-anak ang atleta. Para naman sa iba, ito ay religious at social event na minsan lang mangyari. Naniniwala ang mga Greek na ang presensya ng kababaihan ay sumisira sa kabanalan ng ritual at ang panonood ng hubad na lalaking atleta ay itinuturing na labag sa moral ng panahong iyon. Kaya mahigpit ang parusa. Ito ay kamatayan sa paraan ng paghagis mula sa isang bangin malapit sa Olympia. May iisa lang na exception, ang priestess ni Demeter, dahil may opisyal siyang papel sa religious ceremony. Pero kahit mapanganib, may mga babaeng nagsugal sa buhay para makapanood. Katulad ng isang ina na nagbalat kayo bilang trainer para masilayan ang anak niyang atleta. Number 5. Dapat may quota sa ani sa ancient Egypt. Sa sinaunang Egypt, may takdang quota sa ani ang mga magsasaka dahil dito kinukuha ang pagkain ng mamamayan at buwis ng pharaoh. Ang ani ay tinuturing na yaman ng estado, hindi lang personal na kabuhayan.
Para matiyak ang pagsunod, binibisita ng mga opisyal ang mga bukid at sinusukat ang lupa gamit ang measuring rods upang tansyahin kung sapat ang itatanim at maaani. Kapag kulang ang naibigay na ani, may agarang parusa. Karaniwang multa o pagkumpiska ng ari-arian, pisikal na parusa tulad ng pagpalo at sa mas mabibigat na kaso, sapilitang forced labor para sa estado. Dahil mabigat ang hatol, lumaganap ang suhulan sa ilang panahon para maiwasan ang parusa. Sa Egypt noon, ang ani ay hindi lang sa magsasaka, ito ay para sa buong kaharian. Number 4. Bakal ang pera ng Sparta. Sa sinaunang Sparta, hindi uso ang ginto at pilak. Ipinagbawal ito ng batas at pinalitan ng mabibigat na piraso ng bakal na nagsilbing pera. Sinadya itong gawing mabigat at walang halaga sa labas ng Sparta. Mahirap itago, mahirap nakawin, at walang silbi sa mga dayuhang mga ngalakal. Kaya sa Sparta, mahirap mag-ipon ng yaman at halos imposibleng magyabang ng luho. Dahil walang mahalagang pera, nawawala ang tukso ng korupsyon at sobra-sobrang kayamanan. Ito mismo ang gusto ng Sparta, disiplina at pagkakapantay-pantay, at ang lakas ng estado ang inuuna, hindi ang personal na yaman. Number 3. Sapilit ang pag-ahit ng buong katawan sa Egypt. Sa ancient Egypt, ang kalinisan ay bahagi ng religious obligations. Ang mga pari ay inaasahang nag-aahit ng buong katawan kada ilang araw gamit ang bronze razors. Ginagawa ito upang maiwasan ang dumi at kuto at para maging ritual na malinis bago humarap sa mga Diyos. Para sa kanila, ang pagiging walang buhok ay tanda ng kadalisayan at kabanalan. Kaya sa mga sinaunang artwork at relief, makinis ang balat ng mga pari, hindi dahil uso, kundi dahil requirement ng kanilang tungkulin. Number 2. May batas ang serbesa sa Babylon. Sa sinaunang Babylon, seryoso ang usapan pagdating sa beer. Hindi lang ito basta inumin, kundi bahagi ng araw-araw na buhay. Sa Code of Hammurabi, malinaw na may parusa ang mga vendor na nandadaya sa sukat o kalidad ng serbesa. Ang pandaraya ay hindi lang panlilinlang sa customer, paglabag din ito sa batas. Madalas, kababaihan ang nagpapatakbo ng mga tavern, mga inuman o maliit na tindahan kung saan ibinebenta at iniinom ang beer, kaya sentro ang mga ito ng komunidad. Ang serbesa noon ay kadalasang may halong dates, prutas mula sa date palm o honey, at mas ligtas inumin kaysa tubig dahil sa proseso ng fermentation. Dahil mahalaga ang beer sa lipunan, mahigpit ang regulasyon. Kapag napatunayang nandaya ang vendor, ang parusa ay kamatayan sa pamamagitan ng paglunod. Isang malinaw na babala na sa Babylon, hindi biro ang pandaraya sa alak. Number 1. Buwis sa ihi ng Roma. Noong 1st century AD, si Vespasian ay nagpataw ng buwis sa ihi, ang vectigal urinae. Kinokolekta ang ihi mula sa pampublikong urinal at ibinebenta sa mga fuller, mga manggagawang naglilinis ng tela at nagpoproseso ng balat. Dahil ang ammonia sa ihi ay effective na panlinis. Nang punahin ng buwis, sumagot si Vespasian ng linyang naging kasabihan, pecunia non olet, o money does not stink. Sa sinaunang Roma, kahit ihi pwedeng pagkakitaan ng estado. Kung may ganito pa rin na batas, ako, mamamanghi tayo. Kung magta-time travel kayo pabalik sa sinaunang panahon, handa ba kayo sa mga batas noon? May mga patakarang may sense para sa kaayusan, disiplina at kaligtasan ng estado. Pero malinaw rin na wala pa ang konsepto ng human rights gaya ng alam natin ngayon. Ngayon, mahalaga ang mga kwentong ito dahil ipinapakita nila kung gaano kalayo na ang inabot ng batas at karapatang pantao. Mula sa parusang isinusulat sa katawan hanggang sa dignidad na kinikilala ang bawat tao. Ibang panahon, ibang pamantayan, at dahil doon, mas naiintindihan natin kung bakit mahalaga ang mga karapatang pinanghahawakan natin ngayon. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.